Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas Di Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang muling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang, ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Naghain si Melkisedek, hari at pari ng Salem, ng tinapay at alak habang pinagpapala niya si Abram. Si Melkisedek ang propetikong larawan ng Panginoong Hesus, ang kataas-taasan at walang hanggang pari na nagkakaloob ng sarili bilang tinapay at alak sa Eucharistia. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melkisedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abram ng tinapay at alak, at pinagpala ng ganito: Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melkisedek ang ikapo ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinabi ng poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing sako. Ang lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Sasamahan ka ng madla, kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad na Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ang Eucharistia ay saligang turo at pananampalataya ng simbahan na tinanggap ni San Pablo
at itinuro naman niya sa mga taga-Korinto. Ang pagdiriwang ng sakramentong ito ay pagpapahayag ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Pagkaing mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig. Handog na kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Paghahai inilahad, nang ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan. Gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y, nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito."
May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo sila ng pulupulutong na tigli-50. Gayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang o solemnity. Ibig sabihin mataas na pagdiriwang ng atin pong kapistahan sa simbahan, ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Ito yung tinatanggap natin kapag tayo po ay nagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ito yung sabihin nating sentro na hindi buo ang ating pagdalo sa misa kung hindi tayo tatanggap ng katawan ni Kristo. Binibigyan diin ang kahalagahan ng pagtanggap at pagkain ng tinapay na mismong katawan ni Kristo at mismong si Kristo ang nagbibigay nito sa atin. Sabihin niyo nga po, Eucharistia. Sa Eucharistia, ito ay isang pagdiriwang, ito ay isang hapag, huling hapunan na ginugunita natin lagi, pinapaalala din sa atin sa sulat sa mga taga-Korinto na dapat itong gunitain sa kanyang ngalan. Kaya po, nawa ay mas mapagtuunan mo rin ng pansin. Hindi ka dapat dumadalo lang sa misa. Dapat kumakain ka dahil alam ng Diyos, kailangan mong kumain. Kailangan natin ng pagkain. Kung sasabihin mo, makasalanan po ako Kaya nga, bago natin siya tanggapin, bago natin siya kunin, sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Pero dahil nga gusto ng Diyos, gusto ni Jesus, kunin mo siya, tanggapin mo siya, huwag ka nang mag-inarte. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag ka nang maarte. Kasi kung sasabihin natin, makasalanan tayo, all the more, kailangan nating kumain para mas lumakas tayo. Kasi ang pagkain ng katawan at dugo ni Kristo ay nagpapalakas sa tao para siya ay mayroong sapat na lakas na tanggihan ang anumang iniaalok ng tukso o ng demonyo. So kung lalo kang tatanggi, ay lalong binibigyan mo ng chance ang masamang espiritu, ang demonyo, na kontrolin ka. Kasi ang sasabihin ng demonyo, huwag kang tumanggap kasi makasalanan ka nga. Si Kristo, kaya nga niya ibinigay ang kanyang sarili dahil sa ating pagkamakasalanan para matulungan tayo. Naintindihan ba? Kasi minsan, nandiyan ka na, humipila na, ikaw, paupo ka lang dyan, pakit-pikit, o anong iniinarte mo? Pinagdadamutan ka ba ni Kristo? Sinabi ba ni Kristo, ito lang ang tatanggap ha, ito lang. Wala naman, di ba? Bagamat alam natin na sana
magkaroon tayo ng lakas ng loob, makapagsisi, makapagkumpisal, para talagang nasa atin ang grasya. Pero alam ng Diyos na ikaw ay nagsisisi, alam ng Diyos na ikaw ay may kasalanan. Pero hindi ka tinatanggihan ng Diyos. Tandaan mo yan, ha? Kahit sino, ano man ang lahi, ano man ang kulay, basta't lumapit. Kahit nga kami mga pari, kapag ang mandate sa amin, kapag lumapit sa amin at humingi ng katawan ni Kristo, di namin pwedeng tanggihan. Hindi dapat tanggihan. Kaya wag mong husgahan ng iyong sarili na hindi ka karapat-dapat tumanggap kay Kristo. Nagkakaintindihan ba? Okay. So ngayon naman, tingnan natin kung anong hamon. Bakit ba kailangan natin kumain? At ang narinig natin na kwento sa araw na ito, na kung saan mayroong higit 5,000 katao ang pinoproblema ng 12 alagad kung paano sila pakakainin, kaya ang gusto nila, paalisin na lang sila. Inuutusan nila si Jesus na pauwiin na sila para makahanap sila ng makakain nila. Sabi, liblib na lugar, nasa ilang na lugar tayo, pero ano ang tugon ni Jesus? Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Tandaan natin ulit yan, ha? Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Kanino manggagaling? Kay Kristo din. Ang sabi lang niya, kayo ang magbibigay. Bibigay ni Kristo, kayo ang magbibigay. Kayo ang mag-aabot. Anong pinoproblema ninyo? Kaya nga tinuruan, okay, paupuin nyo sila ng 5-50 para maayos ang distribution. Naintindihan po ba? Okay pa tayo? So, kasi yung mga alagad, ang pinoproblema nila, paano papakainin ng mga ito? Meron lang silang 5 isda, 5 tinapay, 2 pirasong isda. Paano sila? Pag pinamigay ito, paano sila? Pero ang sabi ni Kristo, tandaan niyo po ito, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Tagapagbigay lang. Hindi sinabi ni Kristo ay, hindi, mag-produce kayo, gumawa kayo ng tinapay, hindi. Kayo lang ang magbibigay. So, tingnan po natin, sa ating salita para sa linggong ito, yung salitang feed. Pakanin. Feed. Spell feed. F-E-E-D. Feed. Tingnan po natin. Ang tao kaya nahihirapang magbigay dahil kulang siya sa tinatawag nating faith. Sabihin nyo nga, faith. Yung pananampalataya sa Diyos. Natatakot, di ba? Kasi, kaya nga sa atin pong narinig na ebanghelyo, ilang pirasong tinapay, ilang pirasong isda, ilang tao ang pakakainin, 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga babae at mga batang naroroon. Pero anong ginawa ni Jesus? Kinuha ang tinapay, ang isda, nagpasalamat sa Diyos. Kaya, na-multiply, dumami, napakain, mayroon pang natira. Ilang basket? 12 baskets ang lumabis. Pero mo, yung 5 piraso, 2 pirasong isda, napakain ang napakarami dahil lamang sa pananampalataya ni Jesus sa Diyos. Na yun din ang tinuturo sa atin, manampalataya ka lang, hindi ka mawawalan. Hindi ka mauubusan.
Okay, next letter ay E. At ano ang E? Ang paanyaya dito, engage. Empathy. Yan, kamali pa. Empathy. Ano yung empathy? Sabihin nyo nga, empathy. Ang empathy ay yung nauunawaan mo ang kalagayan ng iba. Nauunawaan mo ang sitwasyon ng iba. Kaya nga, nung sinabi dito, magugutom sila at nakita ni Jesus, magugutom sila, kawawa naman sila. Baka hindi umabot sa bayan, marami sa kanila ihihimatayin. Kung kaya, ito yung kanyang ginawa. Siya mismo ang nagbigay, siya mismo ang nagpakain. Empathy. Kawawa naman. May pangangailangan. Kapag ang isang tao po, o kaya kahit sa loob ng pamilya, kapag nawala yung empathy, magkakanya-kanya tayo. Sweldo mo lang. Kita mo lang. Kapag mayroon nangangailangan sa inyo, magdadamot ka. Kaya, ikaw ba, naranasan nyo na bang magutom? Uy. Naranasan nyo na bang magutom? Kasi hanggat hindi mo yan nararanasan, hindi mo mauunawaan itong kahulugan ng empathy. Kaya alam nyo yung mga bata dito, huwag niyong sanayin. Mga bata, maraming tao, maraming katulad ninyong bata. Sa Israel, sa Iran, gutom na sa mga oras na ito dahil sa mga gera-gera. Tapos ikaw, mag-iinarte ka, magdadabog ka kasi gusto mo fried chicken, gusto mo hotdog. Pag wala yan, magrereklamo, magdadabog. Doon, kahit tinapay lang, okay na. Tinapay lang, wala pang palaman yan, pero okay na sila. Gusto nyo pa bang maranasan natin na maggera dito? Naranasan natin nung panahon ng COVID, hirap tayo kung saan tayo kukuha ng pagkain. Kaya napakahalaga, kahit sardinas lang, napakahalaga na yan. O kailangan pa ba natin maranasan yun ulit? Next letter ay E. Ibig sabihin, engage. Ang sabi ni Kristo, kayo ang magbigay sa kanila. Kayo ang magbibigay sa kanila. Hindi pwedeng kampante ka, okay ako dito, okay tayo dito, no, sa Pilipinas, okay tayo. May panawagan, magbigay. Magpapasokan na, maraming mga estudyante na nasa bundok, na nasa liblib, walang uniform, walang gamit sa eskwelahan, kasi nandun pa sa confidential fund, hindi pa na ipamimigay. Sabi, engage, makilahok ka, makiisa ka, makisama ka, makisali ka sa gawain ng pagtulong at pamamahagi ng biyaya mula sa Panginoon. Last letter. Letter D. Ibig sabihin, yung atin pong divine abundance. Hindi madamot ang Diyos. Kaya wala tayong karapatan para magdamot. Ang Diyos, kayang-kaya niyang paramihin ang anumang mayroon tayo na iniisip natin, konti lang ito akin lang ito, kaya wag nang pamigay. Pag ganyan, nawawala tayo doon sa atin pong pagtitiwala na sinasabi nga natin, di ba? God will always provide. God will provide. Siya lang. Sa Kanya manggagaling, sa Kanya magmumula ang anumang mayroon tayo.
Kaya dito sa ginagawa natin na pagdiriwang, nawa mas mapaalalahanan tayo muli na hindi tayo tinatanggihan ng Diyos, hindi tayo kinakalimutan ng Diyos, lalong-lalo na hindi niya tayo gugutumin sa mga pangangailangan natin. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng katawan at dugo ng iyong anak o ama, muli mong itinatag ang ugnayan mo sa amin na iniligtas mo kami sa kasalanan sa kapangyarihan ng Espiritu. Kaya ngayon kami dumadalangin, Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, patatagin mo ang loob ni Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono, at kaming mga laiko, upang sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kami naway maging tinapay na nagbibigay buhay sa mundong gutom sa iyong salita. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo ang isip ng aming mga pinuno sa pamahalaan upang sila'y makapaglingkod ng may malasakit at kakayahan tungo sa kaunlaran ng aming bayan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makasalo ang aming mga mahal na yumao sa iyong makalangit na piging. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal nating kahilingan at ang mga kahilingan ng mga taong umaasa sa ating panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Ang lahat ng ito ay iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain namin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa uling apunay, paghahain niya para sa tanan
upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang ang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak, ng lahat ay mapatawad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabilhin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayong lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sumandali para sa pamparokyang pabatid. Ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus ay sa darating na Biyernes, June 27, 2025. Ang banal na oras ay sa ganap na ika-5 ng hapon at ang solemn fiesta mass ay sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi. Makiisa sa ating Parish Formation Night na may temang Commitment and Relationships sa June 28, 2025 sa ganap na ika-7 ng gabi sa loob ng simbahan na pangangasiwaan ni Brother Ted Toledo mula sa ARCAM OPNE-NACY. Ang Caritas YSLEP or Youth Servant Leadership and Education Program ay tumatanggap ng mga bagong aplikante na incoming college student for scholarship para sa school year 2025-2026. Sa mga interesado, mangyaring makipag-alam kay Brother Edwin Pajarillo o kay Sis Gloria Palima sa ground floor ng Parish Formation Building tuwing linggo ng umaga. Maraming salamat po at tatayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng maawaing Diyos upang lagi kayong mamuhay ayon sa kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Patutagin nawa ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at kailanman. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.
inadasan ito